Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Lynn. Avid listener po ako dito at ito po ang unang beses na magbabahagi ako ng karanasan dito. Kaya pasensya na po kung medyo magulo. Walang sapilitan. Kung papakinggan at papaniwalaan nyo po ang kwento ko, nasa sa inyo na po yan. Sa tuwing nakikinig ako dito, naaalala ko ang tita ko. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Tita May. Ide-describe ko po muna si tita. Hindi siya katangkaran, pero maganda, maputi, matangos ang ilong at sinita. Siguro, ang height niya ay nasa 5 flat lamang. Hindi katakataka na lapitin siya ng ibang nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao lamang. Masayahing tao si tita, palakaibigan at joker. Madalas din nasa galaan kahit hindi payagan ay tumatakas talaga para lang makasama sa barkada, lalo na kapag may mga sayawan. Uso pa noon ang sayawan sa kasalan. Ngayon kasi, bihira ka nang makakakita ng mga dalaga o binata sa sayawan, gawa ng modernization. Mabalik po tayo sa kwento. Si Tita May ay may pagkasakitin. Simula nung bata pa siya, suki na siya sa ospital pero hindi mo mahahalata sa kanya na may iniinda siyang sakit. Ang sabi pa ng doktor, mayroon siyang leukemia. Dahil nga sa hirap ng buhay, hindi nabibili at nasusunod ang mga gamot at iba pang kailangan ni Tita May para siya ay gumaling. Si tita ay alaga ni mama. Si mama po kasi ang tumatayong ina sa kanilang magkakapatid dahil maaga silang naulila sa magulang. 7 silang magkakapatid. Panganay nila ay lalaki. Sumunod naman si mama kaya siya lang ang pwedeng mag-alaga sa mga nakababata niyang kapatid kasi hindi naman maaasahan ng lalaki pagdating sa pag-aalaga. Mag-asawa na si mama at papa ng panahon na yun at tumira sila sa lugar nila papa sa isang sityo. Dito sa sityo na to, isang liblib na lugar. Hindi maipagkakailang may mga nakatirang ibang nilalang. Nakakatakot at malayong malayo sa kabihasnan. Malalayo ang kapitbahay at halos magkakamag-anak din lang ang mga nakatira sa sityo na ito. Simula nung tumira kami sa sityo na to, si Tita May ay mas lumala ang sakit niya at napapadalas na din ang nakikita niyang ibang nilalang tulad ng kapre, pugot na ulo, tikbalang, white lady, at iba pa. May sinasabi din si Tita May na gusto daw siyang kunin ng isang nilalang at isasama daw siya sa kaharian ng mga ito. Madalas din niya sabihin kay mama na hukayin daw yung isang parte ng lupa sa looban namin malapit daw sa may sampalok. May bakod po kasi yung looban namin, kawayan nga lang. Sabi niya pa, may kayamanan doon pero nagagalit si mama kasi aanuhin naman daw namin ang kayamanan kung buhay naman ang kapalit. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda, kapag may nakita o nahukay ka daw na kayamanan, buhay naman ang kapalit nito. So si tita, pinipilit talaga niya na hukayin daw nila ni mama yung sinasabi niya kasi
kukunin naman na din daw siya ng sinasabi niyang nilalang. Binaliwala lang ito nila mama. Mas okay pa daw maghirap sila kaysa may mawala isa man lang sa mga mahal niya sa buhay. December 2020, si tita nanghihina na. Hindi na siya nakakatayo. Inaalalayan na lang din siyang kumain, maligo at umihi. Nag-request noon si tita na sana daw ay magkaroon ng Christmas party sa sitio namin. Lahat naman ng mga kapitbahay ay pumayag. Naging masaya ang Christmas party namin dahil yun din ang first time na may nakaisip ng ganoon sa lugar namin. May sayawan, palaro, kantahan at palitan ng mga regalo. Tuwang-tuwa noon si tita kahit na mababakas sa kanya na may iniinda talaga siyang sakit. Isa din sa request ni tita ay magkasama-sama silang magkakapatid. Hindi naman nabigo si tita noon. Umuwi lahat ng mga kapatid niya kahit na nasa malalayong lugar pa ang mga iba. Kumpleto kami sa Pasko at Bagong Taon. Sobrang saya namin noon. 5 taon lamang ako noon at yung ate ko ay 9 na taong gulang lang. At dahil nga umuwi ang mga kapatid nila mama, nakita din namin yung isa naming pinsan. 8 taon naman po siya nung mga panahon na yun. First time naman namin siyang nakita kaya nakakatuwa talaga at kumpleto kami ng araw na yun. Kinabukasan, January 2, 2001. May pasok na kami sa eskwelahan noon at malayo din ang eskwelahan namin noon. Ilang oras din ang lalakarin kaya nagbabaon kami ng kanin para hindi na kami uuwi ng tanghalian sa bahay. Pagka-uwi namin noon, puro uyakan ang maririnig mo sa looban namin. Siyempre, bata pa kaya wala kaming kaalam-alam sa nangyayari. Hindi namin alam na wala na pala si Tita May noong araw na yun. Ang masayang Pasko at Bagong Taon, napalitan ng kalungkutan nang sumapit ang January 2. Simula na din ng katakatakang pangyayari na hindi mo maipapaliwanag sa burol at libing ni Tita May. Masyado na pong mahaba kaya pinutol ko na po muna dito. Hanggang sa susunod po, from Lynn. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Ako po muli ito si Lynn mula sa kwentong Reyna ng Engkanto. At ito na po ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Umpisahan na po natin. January 2, 2001. Ito na nga yung araw ng pagkamatay ni Tita May. Dahil nga sa may pasok kami sa eskwelahan, hapon na namin nalaman na wala na pala siya. Sobrang nakakalungkot kasi ang bata-bata pa ni Tita kinuha na siya agad sa amin. 19 na taong gulang pa lang noon si Tita. Close po kasi ako kay Tita May. At naaalala ko pa noon, kapag wala akong pasok sa eskwelahan, madalas niya akong dalhin sa eskwelahan nila tuwing may trabaho sila mama at papa. Hindi siya nahihiya na isama ko at wala siyang pakialam kahit pa na mapagalitan siya ng mga guro niya. Mabalik po tayo sa kwento. Burol na ni Tita. Dahil nga si Tita May ay palakaibigan, maraming nakiramay pero lahat ng pumupunta sa amin nagtataka. Bakit daw pagpasok nila sa looban namin? Ang looban nga po namin pala ay may bakod na kawayan. Pagpasok daw nila sa looban namin, ang lamig-lamig pero sa labas ng bakuran namin ay napakainit.
Yung tipong kapag pumasok ka sa looban, kailangan mo pang mag-jacket kasi hindi mo matatagalan yung lamig. Isa pa sa mga napansin nila, bakit daw yung mukha ni Tita May parang kumukulubot. Marami pang bakit ang maririnig mo sa mga tao pero ito kasi yung tumatak talaga sa isipan ko. Libing ni Tita. Nabanggit ko nga sa unang parte ng kwento ko na isang sitio ang lugar namin. Ibig sabihin, baryo pa kami at ilang kilometro pa bago ka makarating sa bayan namin. Sa mismong sementeryo ng bayan nakalibing ang mga magulang nila mama. Kaya naman napagkasunduan nilang magkakapatid na doon na din ilibing si tita para magkakasama sila lolo, lola at tita. Oras na para pumunta ng bayan dahil nga malayo pa ito. Hindi pwedeng lakarin kaya ang mga nakipaglibing ay nakasakay lahat sa mga inarkilang sasakyan papunta ng sementeryo. Nakakapagtaka kasi yung sasakyan na pinaglagyan ng kabaong ni tita. Karo po ang tawag dito sa amin. Napakabilis tumakbo o umandar na para bang nakikipagkarerahan. Hindi mo maramdaman na may ihahatid kayo sa huling hantungan kasi nga, di ba, dapat mabagal ang takbo ng pinagsasakyan ng kabaong. Pero eto kasi parang nakikipaghabulan. Pagdating sa bayan, ipinasok muna sa simbahan ng kabaong ni Tita May para mabasbasan. Pati pa rin naman, minadali din ang pagbabasbas na yung tipong halos 5 minuto lang sa loob ng simbahan yung kabaong ni Tita May. Sa sementeryo naman kung saan ililibing si Tita May. Nagkaroon din saglit ng prayer bago ang picture taking. Siyempre, dahil nga sa bata pa ako, yung ate ko at pinsan namin, lahat ng litrato namin nakangiti kami. Hindi namin alam na yun na pala yung huling araw na makikita namin si tita. Nang natapos na ito, puro iyakan na lang ang maririnig mo kasi ipapasok na si tita sa nicho niya. Pero nang ipapasok na yung kabaong ni Tita May sa nicho, parang ayaw pumasok. Tumatabingi yung tipong kapag nasa bandang kalahati na ng kabaong ang naipasok, kailangan ulit ilabas kasi gumigilid talaga yung kabaong. Imbes na diretso lang ang pagpasok. Ilang beses nilang sinubukan iayos para pumantay ang pagkakalagay ng kabaong sa loob ng nicho. Then siguro matapos ang 10 minuto, naipasok din ito ng maayos. Pagkatapos ng libing, kinailangan na din umalis ng mga ibang kapatid ni mama. Siyempre, balik trabaho na. Yung panganay na kapatid nila mama o yung kuya niya, sa Manila na nakatira kasama yung pamilya niya. Minsan, nakita niya yung barkada niya na ilang taon din niyang hindi nakasama at nagkamustahan hanggang sa naging topic na ng usapan nila yung kamamatay lang na kapatid nila. Etong barkada ni Tito, isa palang magaling na albularyo sa lugar nila. Bigla na lang niyang nabanggit kay Tito na ganito. Yung kapatid niyong namatay, hindi siya namatay dahil sa sakit. Namatay siya dahil kinuha siya ng ibang nilalang. Ginawa siyang reyna ng mga engkanto. Si Tito, sobrang nagtataka. Paano daw niya nasabi yun kahit kailan, hindi pa naman nakarating sa lugar namin yung kaibigan niyang yun. At kahit sa litrato, hindi pa niya nakikita si Tita May. Sabi pa niya, yung ibinurol nyo,
Hindi naman kapatid niyo yun. Isa na yung puno ng saging. Ang katawang lupa niya ay nakuha na nila. Sobrang nagustuhan daw siya ng engkanto kaya hindi na siya nilubayan pa. At nagsimula raw ito nang may naiwan na gamit si Tita May sa isa nilang pinuntahan na lugar. Dahil nga napakagala ni Tita May noong nabubuhay pa siya. Siguro ito yung panahon na may hinahanap na isang damit si Tita na kulay pula. Paborito niya kasi itong damit na to at bigla na lamang nawala. Siguro yung naiwan niya na gamit ang tinutukoy ng albularyo o yung kaibigan ni Tito. Simula daw nang maiwan niya ito doon na daw siya nagustuhan ng engkanto. Dahil nga maganda ang kapatid niyo, hindi na siya nilubayan ng engkanto. Hindi ito tumigil hanggat hindi niya nakukuha ang kapatid niyo. Dagdag pa na sabi ng kaibigan ni Tito na isang albularyo. Dapat daw itinapon namin sa may bintana ang bangkay ni Tita May para malaman namin na hindi talaga ito ang tunay na katawan ni Tita May. At saka naagapan daw sana ang pagkawala ni Tita May kung inilayo namin siya kaagad sa lugar na yun. Hindi naman kasi namin alam na may mga ganoon pala talagang nangyayari sa tunay na buhay. Akala lang namin na sa mga kwento lang ito nangyayari. Paano nga kung lumipat sana kami ng lugar? Buhay pa kaya si Tita May? Sana pala lumipat na lang kami ng lugar agad-agad noong panahon na lumulubha na yung sakit niya. Which is, hindi naman pala sakit. Kinukuha na pala siya sa amin noon at naagapan pa sana pala namin ito. Hindi sana siya makukuha sa amin kung ganun ang ginawa namin. Simula kasi nang namatay si Tita May, lumipat na kami sa ibang lugar. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. PS. May mga kapitbahay kami dati sa sitio na nakikita daw nila si Tita May sa may looban namin. PPS. Isa din sa kapitbahay namin dati doon na napapanaginipan daw si Tita May. May mga anak na daw siya at lalo pa daw siyang gumanda na yung tipong parang pangdiyosa ang suot niya. At masaya naman daw ito sa lugar niya kung saan man siya ngayon naroroon. Tuwing magkakasama-sama ang mga kapatid ni Mama, minsan napag-uusapan nila ang tungkol sa nangyari kay Tita May. Kaya hanggang ngayon, alam ko pa din ang kwentong ito. Kahit pa nangyari ito noong 5 taong gulang pa lamang ako. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Partikular na po sa ating admin narrator na si Boss Giancarlo sa walang sawang pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para po sa ating lahat. Gusto ko lamang po sanang ibahagi ang kwento ng aking lolo at lola. Ako nga po pala si Tayang at ito ang aking kwento. Ang lola ko po ay isang Pilipina at ang aking lolo naman ay isang Kastila. Ang lahi po ng lola ko ay isang mga babaylan kung tawagin noon. Pero sa ngayon, ang alam ko po ay albularyo o albularya na ang tawag sa kanila. Noong dalaga pa ang lola ko, ay sadyang napakaganda niya po. Siya ang halos pinakamaganda sa baryo. Siya nga po pala, taga Bacolod po kami at hindi ko na lamang po sasabihin ng eksaktong lugar dahil sa umuuwi pa din po ako doon magpasa hanggang ngayon.
mabalik po tayo sa kwento. Noong panahon daw ng kadalagahan ng lola ko, ay sinasakop ang probinsya namin ng mga Kastila. At doon niya nakilala ang aking lolo. Si lolo ay sundalo ng mga Kastila na sumasakop sa amin. Isang araw ay nagkita sila sa isang ilog na malapit sa bahay. Natakot si lola pero tinawag siya ng Kastilang iyon. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Leo at ang aking lola na si Azon. Noong tinawag siya ni Lolo Leo ay napahinto siya at lumingon dito. Nag-usap sila at simula noon palagi na silang nagkikita hanggang sa nagkahulugan na sila ng loob si Lolo Leo at ang lola ko. At ganun din po naman si lola sa kanya. Ang hindi alam ni lola ay may lihim sa pagkatao ni lolo. Hiningi ni Lolo Leo ang permiso ng mga magulang ni lola para mapakasalan ito at dahil mabait naman ang Lolo Leo ko ay pumayag sila kahit na alam nila na Kastila ito. Pero pinatunayan naman ng lolo ko na malinis ang hangarin niya sa lola ko. At yun na nga, ikinasal sila. Pagkatapos ng kasal, ay biglang dumating ang pamilya ni lolo na mga mababalasik ang muka at hindi gusto ang lola ko. Tumira ito sa bahay nila lolo at lola at doon na nagkaroon ng masamang pangyayari sa baryo namin. Nag-usap si lolo at ang pamilya niya. Nagtatalo sila. Sabi ng ama ni Lolo Leo, "Kung gusto mo natanggapin namin ang asawa mo, ay kailangan maging isa siya sa atin." Pero tumutol ang lolo ko kaya lalong naging mabalasik ang ama niya. Kinabukasan ay nagkagulo na sa labas dahil sa may natagpuan na isang taong wakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Doon na nagkaroon ng haka-haka sa baryo na may aswang na gumagala. Samantalang si lolo, alam niyang isa sa pamilya niya ang may gawa dahil ang buong pamilya niya ay mga aswang. Isang gabi, gumising ang lola ko dahil gustong magbanyo. Ang banyo pa po noon ay sa labas pa ng bahay. Nung nasa banyo na ang lola ko, ay may naririnig siya na parang pag-angil ng aso kaya nagmamadali siya at paglabas niya ng banyo ay bigla na lamang siyang nilundagan ng isang aso. Ang akala niya ay kakagatin siya pero hindi. Nilawayan lamang po siya nito. Tama po kayo ng pagkakarinig. Nilawayan siya sa bibig nito at sa takot ay nawalan si Lola Azon ng malay tao. Nagising na lang siya at nakita niya ang asawa niya sa tabi niya at sinabi niya ang nangyari dito. At galit na galit ang lolo ko sa mga magulang niya at pinagbantaan nito na sa oras na hinawaan nila si Lola ay kakalimutan niya na mga magulang niya ito. Nagalit ang ama niya at umalis sila sa bahay nila lolo. Ang hindi alam ni lolo ay lumipat lamang pala ito ng ibang baryo at doon naghasik ng lagim. Samantalang ang lola ko ay para nang nasisiraan dahil lagi na itong naglalaway at iba na ang kanyang ikinikilos. Walang ibang pagpipilian ng lolo ko kundi ang dalhin ng lola ko sa mga magulang nito at ipagtapat ang buong pangyayari. Dahil sa mga babaylan ang mga magulang ni lola, ginamot nila ito hanggang sa maluwa ni lola ang laway ng aswang. Pero nang gabing iyon, sinugod ng pamilya ni lolo ang bahay nila lola dahil sa galit nila. Nagharap ang mga magulang ni lolo at lola sa labas ng bahay. Nakaanyong mga aswang ang mga ito at handang lumaban.
Ang mga magulang naman ni Lola ay may mga armas ng buntot pagi, itak na gawa sa tanso at asin. Naglaban ang dalawang pamilya ngunit sadyang malakas ang mga aswang. Nakita ni Lolo Leo na parang matatalo na ang mga magulang ni Lola. Kaya nag-anyong aswang siya at siya ang humarap sa mga magulang niya. Dahil sa sugatan na ang mga iyon ay natalo niya ang mga ito. Kahit nalabag sa loob niya ay pinaslang niya ang mga magulang niya ng lumuluha. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay ginamot ng mga magulang ni Lola si Lolo Leo para maalis ang pagiging aswang nito. At mula noon, nabuhay sila ng matahimik at matiwasay. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko. Marami pa po akong ibabahagi sa inyo. Sana po ay nagustuhan ninyo mga ka-Creepy Tales. Magandang araw po ulit from Riyadh, Tayang. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Aya. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa aking Tinder horror date. Medyo magulo po ako magkwento pero sana po ay maintindihan ninyo. Umpisahan na po natin. Ako po ay nag-aaral sa isang sikat na universidad sa Intramuros at ang eskwelahan po namin ay isang Catholic school. Actually, skeptic at hindi po ako naniniwala sa mga kwentong aswang. Kahit na sa mga confession na nababasa o napapakinggan ko sa iba't ibang page. Pero hanggang sa ako na mismo ang nakaranas nito. Isang Huwebes ng gabi, nasa bahay ako ng kaibigan ko at nakita ko siyang nakikipag-chat sa isang tao sa Tinder. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Tinder po ay isang application o dating site. Sinabihan ako ng kaibigan ko na subukan ko ito, kaya naman ginawa ko. Wala rin naman sigurong mawawala sa akin. Ininstall ko ito at nang matapos ako sa aking pagsiset-up, ay nagkaroon ako ng mga mangilan-ngilang mga lalaki na kamatch na nag-aaral din sa aming universidad. Pero may isang bukod tanging lalaki na mula sa ibang universidad na talaga namang sobrang gwapo. Nilike ko kagad yung picture niya at sa kabutihang palad, nag-match kaming dalawa. Fast forward. Noong mga sumunod pang araw, patuloy lang kami sa pagchat-chat at pag-uusap na dalawa. Hanggang sa isang araw, napagkasunduan na namin na magkita sa Intramuros. Siya nga po pala, nangyari ang kwento at karanasan kong ito taong 2019. Mabalik po tayo sa kwento. Napagkasunduan namin na magkita Sabado ng gabi, alas 7 sa Intramuros. Nung nandun na ako, naghintay ako ng halos 1 oras doon sa lalaki na kamit ko. Natawagin na lamang po natin sa pangalan na si JM. Siguro pasado alas 8 na siya dumating, kaya naman medyo naaasar at naaalibadbaran ako sa kanya. Kaya hindi ko siya kaagad kinausap nung nagkita kami. Pero humingi siya ng paumanhin sa nangyari at pinilit niya na kumain na lang kami ng dinner. Siyempre, magpapakipot pa ba ako? Kaya pumayag na ako at kumain kami sa may isang lugar sa Intramuros. At paikot-ikot lang kami doon pagkatapos namin kumain. Nung sumapit na ang alas 10 ng gabi, umupo kami saglit sa isang bench at nag-usap-usap. Hanggang sa nagiging intimate na yung topic namin pareho. Pero sinubukan kong tumingin sa mga mata niya
At sobrang nagulantang ako dahil nakabaliktad ako o yung imahe ko sa mata niya. Napaatras ako sa sobrang gulat. Tinanong niya ako kung bakit pero ang sabi ko, wala lang. Tumingin ako sa paligid at marami-rami pang tao kaya pakiramdam ko ligtas pa rin ako. Sinubukan ko ulit na tumingin sa mga mata niya pero wala eh. Ganon pa din. Nakabaliktad pa rin ako. Naalala ko tuloy bigla yung sinabi ng mama ko sa akin na kapag daw baliktad ka sa mata ng isang tao, ibang nilalang siya. Nalimutan ko kung engkanto ba o aswang. Kaya naman nagmadali akong umalis at sinabi ko sa kanya na hahanap lang ako saglit ng banyo pero dumiretso na ako ng uwi. Matapos ng pangyayaring yun, nilagnat ako ng ilang araw at hindi nakapasok sa eskwelahan. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil sa may nakadate ako na kakaibang nilalang. Ang ginawa ng lola ko, nagpakulo siya ng isang buong manok na buhay at yung pinagkuluan ay ipinainom sa akin. Ganon daw kasi yung sabi niya. Sa lugar daw nila, kapag daw nagustuhan ka ng ibang nilalang, ganon ang dapat mong gawin para gumaling ka agad. Sa kabutihang palad po, bumuti naman ang lagay ko matapos lamang ang halos isang linggo. Kaya sa mga mahihilig mag-Tinder date dyan, mag-iingat po kayo. Hanggang dito na lamang po at sana po ay may napulutan kayo ng aral o leksyon dito sa aking kwento at karanasan. Muli, ako po si Aya. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Yumi. Sana po ay pakitago na lamang ang aking pagkatao dahil original account ko po ang ginamit ko para mag-send ng kwento at karanasan dito. Hindi po ako magaling magkwento kaya sana po ay maintindihan ninyo. Umpisahan na po natin. Kagabi lamang po ito nangyari. Mga 11:50 ng gabi. Dahil nawalan kami ng trabaho ng partner ko kaya palagi kaming puyat. Normal na po sa amin ang pagpupuyat. Minsan, inaabot na kami ng liwanag. At normal na sa amin na makarinig ng kung ano-anong kaluskos sa bubong ng mga kapitbahay namin. Madalas sa pagitan po ng 12:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Minsan pa nga para kaming tanga na sisilip sa magkabilang bintana para tingnan kung ano o sino ang dahilan ng kaluskos. Ang kwarto namin ay sa second floor pero merong 2 bintana dito. Sa gabi po, nakabukas lamang ang bintana namin pero may kurtina naman. Kagabi, habang nag-ML o yung Mobile Legends, siguro pamilyar naman po kayo dyan. Nung nag-ML kami, bigla na lamang akong nakaamoy ng malansa. Yung sobrang baho na nakakasuka talaga. Kung i-describe ko yung amoy niya, para siyang hasang o bitukan ng isda na ilang araw na kaya naman talagang nangangamoy. Tapos dugo na para bang binuro. Sa sobrang baho, nakakasuka talaga siya. Kaya naman nag-spray ako ng pabango sa kwarto. Akala ko ako lang ang nakakaamoy pero pati partner ko pala. At isa pang nakakatakot kagabi dahil nga sa Martes, hindi ba paniniwala na sa Martes at Huwebes daw malakas ang mga aswang? Kagabi,
May ilang beses na nagpalipat-lipat ng hakbang sa mga bubong dito sa amin yung nilalang na hindi namin malaman. At may alulong din kaming nadidinig. Mga pusa na hindi mo alam kung nag-aaway ba kasi sobrang nakakatakot at nakakakilabot talaga yung tunog na nililikha nila. Kaya naman, medyo kinabahan ako dahil may kapitbahay nga po pala kami na menor de edad na buntis ngayon. Kaninang umaga, tinanong ko si mama kung may naamoy ba siyang mabaho kagabi. Since sa baba siya natutulog at bukas din ng isa niyang bintana. Pero ang sabi niya, wala naman daw. Ikinuwento ko sa kanya kung ano yung nangyari at naamoy namin kagabi. Sabi niya, kailangan nang magpa-check up nung buntis na kapitbahay namin dahil ganun din ang nangyari sa tita ko bago siya makuhanan. Ma-imagine nyo ba yun kung paano bigla na lang mangangamoy ng napakalansa sa second floor pero hindi naman naaamoy sa ground floor o sa ibaba namin? At isa pa nga po pala, sinilip din pala namin kung may tao o hayop sa bubong ng kapitbahay namin. Pero wala po kaming nakita kahit na ano o kahit na anino. Hanggang dito na lamang po muna. Pag po na-post ito, ibabahagi ko din ang istorya na nangyari sa tita ko noong siya ay makunan. By the way, kilala namin kung sino ang aswang at taga saan siya dito sa amin. Pag po na-post ito, ibabahagi ko din ang kwento kung paano namin nakumpirma na siya nga ang aswang. Pero sa ngayon po ay hanggang dito na lamang muna. From Yumi ng Las Piñas. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Ako po muli ito, si Yumi. Sa mga nagtatanong po kung saan ako sa Las Piñas, taga Marcos Alvarez po ako. Sa mga concern na baka ako yung buntis, hindi po ako yun. Anyways, dahil po sa naipost na yung unang kwento ko dito, ito na po yung ibabahagi ko na kwento at karanasan naman kung sino at paano namin nalaman na siya ang aswang sa lugar namin. Taong 2008, nang madiskubre ng papa ko na kung sino ang aswang sa lugar namin. Bukas po ang ikatlong mata o yung third eye ni papa. Lagi niya kaming kinukwentuhan tungkol sa mga nakikita niyang hindi nakikita ng mga normal na tao. Mabalik po tayo sa kwento. At dahil sa umaga ang pasok ko at half day lang ako sa eskwelahan, bandang 2:00 ng hapon nang nanonood lang kami ni papa sa bahay. Ang style ng bahay namin ay simple lang. May divider na nilalagyan ng TV at ang kabilang gilid naman ay ginawa naming altara. Galing ang papa ko sa Mindanao noon at binigyan siya ng langis ng lolo ko. Habang tahimik at payapa kaming nanonood, biglang napansin ni papa na kumukulo yung langis. Ayun ay dahil may aswang na malapit lamang sa amin. Agad na lumabas si papa ng bahay upang hanapin at doon niya nakita yung matanda na tawagin na lamang po natin sa pangalang si Aling Maria. Inantay ni papa na lumabas ng iskinita namin si Aling Maria. At tama nga dahil pag-apak mismo ni Aling Maria sa tapat ng pinto namin, kumulo ng kumulo ang langis na ibinigay ni lolo sa kanya. Mula noon, pinapaiwas na kami ni papa kay Aling Maria, lalo na kapag nakakasalubong namin siya sa daan.
At ayaw din ni Papa na hahawakan kami nito. Taong 2017 nang magbuntis ang tita ko. Nasa 6 na buwan na yung tiyan ni tita. Sakto naman na nakapagpa-ultrasound na siya at healthy baby boy ang baby niya. Noong hapon ng araw na yun, araw ng Martes, pumasok si Aling Maria sa iskinita namin at dumiretso sa kapitbahay nila tita. Natutulog naman ng tita ko habang bukas ang pintuan nila. Nagulat si Papa dahil sa ikalawang pagkakataon, kumulo ang langis sa pagdaan ni Aling Maria. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang nakaamoy ng malansa sa likod bahay nila tita. Dala na rin siguro sa masarap na pagtulog ni tita. Hindi na niya namalayan ang pwesto niya sa paghiga. Nakatihaya siya. Ang bahay nila ay may bukas ang bubong sa CR at may sahig na kawayan. Ang silong nila ay tagos papunta sa banyo. Makalipas ang 2 araw, napansin ni tita na tila ba hindi na nagalaw ang sanggol sa tiyan niya. Sa ikatlong araw, nagpasa siyang magpa-ultrasound ulit. Doon, nakita na wala nang buhay ang bata at may ilang araw na din. Pinayuhan siya ng doktor na kailangan ng alisin ang sanggol sa tiyan niya dahil malalason siya pag nagtagal pa ito. Noong nailabas na ang sanggol, para na siyang butot balat. Tuyong-tuyo na at nangingitim at wala na din itong dugo. Dinasalan lang at inilibing kaagad ang bata. Sa araw ng libing, may sinabi ang kapitbahay nila tita na may nakita daw silang isang malaking ibon na itim na pumasok sa bubungan ng banyo nila tita. Ilang araw lamang ang nakakalipas. Doon, napagdugtong-dugtong ni Papa ang pangyayari na yung araw na pumasok si Aling Maria sa iskinita at nakita niya si tita at kinagabihan, doon nangyari ang lahat. Medyo napahaba pero hanggang dito na lamang po muna. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung nabitin kayo, ay may ibabahagi pa po akong kwento at karanasan dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. From Yumi ng Las Piñas. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na D. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Naniniwala ba kayo sa kulam? O sa mga may kakayahang mangkulam? Ako kasi hindi. Yung tipong hindi talaga. At napapailing na lamang ako kapag nakakarinig ako ng mga kwentong ganito. Pero dahil sa pangyayaring ito, napaisip ako. Siguro hindi ito nakakakilabot, nakakatakot o ano paman para sa inyo, pero para sa katulad ko na hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, sobrang kinilibutan talaga ako. Ito po ang unang beses na magbabahagi ako ng kwento. Sana po ay pagpasensyaan nyo na. Maselan po kasi ito para sa akin. Umpisahan na po natin itong aking kwento. Mula po ako sa isang bayan sa Quezon. Hindi ko na lamang po sasabihin kung saan mismo. Nangyari ito noong December 16, 2009. Namatay yung pinsan ko, pamangkin ng tatay ko. Babae, may asawa, 3 anak na lalaki. Siguro nasa edad 30 pataas na ang edad niya. Halos katapat bahay lang namin yung magulang niya
kung saan siya pansamantalang naninirahan. Ilang linggo na siyang may sakit nun. Namamanas yung buong katawan at lumalaki ang kaniyang tiyan. Ang alam ko ay pinapagamot nila yon sa doktor, pero dahil sa wala silang pera, hindi na nila nailubas upang mas mapatingnan. Dun lang nila pinapagamot sa doktor na may klinika sa aming bayan. Hapon, umuwi ako galing eskwelahan. 4th year high school ako noong mga panahon na yun. Pagdaan ko sa tapat ng bahay nila, may narinig akong nag-iiyakan, tapos may mataas na tangke ng oxygen sa labas ng bahay. Ito po yung oxygen na nakikita ko sa mga ospital. Siguro pamilyar naman kayo dyan. Naisip ko kaagad si Ate Len. Hindi niya po iyan tunay na pangalan, kasi siya lang naman yung may sakit dun. Kinabahan ako. Agad akong pumasok sa bahay namin pero walang tao. Nagbihis ako kaagad at nagpunta sa bahay nila Ate Len. Kababata ko yung kapatid niya, nakaedaran ko lamang, at siya ang pinakakasundo ko sa aming magpipinsan. Pumasok ako sa loob at nakita ko yung matatanda naming kapitbahay. Inaalo nila yung nanay ni Ate Len na iyak ng iyak. Maliit lang po yung bahay nila. Pagpasok mo, nandun yung sala. Sa kanan nito ay 2 kwarto. Yung isa ay kurtina lamang ang nagsisilbing harang, samantalang may pintuan naman yung isa. Paglingon ko doon sa unang kwarto, nakabukas yung kurtina at doon nakahiga at wala ng buhay si Ate Len. Nananaghoy ang kanyang ina at isinusumpa niya yung asawa ni Ate Len. Mukhang iyon ang sinisisi niya. Naalala ko yung sinabi ni Ate Shell na ng babae daw yung asawa ni Ate Len. Nabanggit naman ni nanay na may alam daw yung pamilya ni Ate Len at kinukulam daw ito ng Ate Len. Naalala ko kung tinaasan ko lang ng kilay ang kwentong iyon ni nanay. Tinawag ako nung matanda na kalapit ni Ate Len. Sinabi niya na kabitan ko raw ng kulambo si Ate Len dahil doon muna siya ilalagi habang wala pang kabaong. Kunin ko daw yung kulambo sa kwarto sa kabila. Hindi ako nakakibo. Ibig sabihin, mamaya kapag kakabitan ko na siya ng kulambo, kailangan kong lumapit doon sa bangkay na kamamatay lang. Takot ako sa patay. Hindi ko kayang lumapit dahil tumatatak sa akin ang itsura. Baka mapanaginipan ko pa yun mamaya. Kaya hindi ko talaga kaya. Natatakot ako. Paano kung bigla na lang niyang gumalaw tapos hinikit yung paa ko? Napatingin ako sa dibdib. Pakiramdam ko, anumang oras ay gagalaw yun. Indikasyon na humihinga pa. Ewan, natatakot talaga ako. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin yun dahil baka kung ano pa ang maramdaman ni tita o nanay ni Ate Len. Baka magalit siya o ma-offend sa akin. At o biliman, pumunta na ako doon sa kabilang kwarto para kunin yung kulambo. Nagtaka ako kung bakit may kandilang nakasindi sa ibaba, hindi naman brown out. Nilapitan ko at nagulat talaga ako nung makita kong ang iniilawan pala nun ay santo na walang ulo. Ang lakas ng tibok ng puso ko pero hindi ako nakakibo. Parang may pumaypay sa likuran ko ng 1 beses pero sobrang lakas. Nanlamig ang mukha ko at parang gusto ko nang tumakbo papalabas. Pero hindi ko nagawa dahil nakita kong nasa sulok si Ate Shell. Hindi niya po tunay na pangalan. Siya yung kapatid ni Ate Len na pinaka-close ko sa aming magpipinsan. Tahimik lang siyang nasa sulok. Hindi siya umiiyak pero mukha siyang galit. Sinubukan ko siyang kausapin.
Sinabi ko na pinapakuha yung kulambo dahil ikakabit daw doon sa hinihigaan ni Ate Len. Tumayo naman siya at kinuha yun. Pagkuway, nauna na siyang lumabas, dala yung kulambo. Pinilit kong wag nang tingnan yung rebultong walang ulo pero pakiramdam ko, hahawakan niya yung likod ko. Kaya lumingon pa rin ako habang lumalabas. At napansin ko na merong papel na nakaipit doon sa ilalim ng santo. Totoo kaya yung sinabi ni nanay? Nang gabing yun, tumabi akong matulog kay nanay pero magdamag akong hindi nakatulog. Naririnig ko ang alulong ng mga aso. Naalala ko yung nakamulat na mga mata ni Ate Len at yung payat niyang pagmumukha. Ilang linggo ang matapos mailibing si Ate Len, nabalitaan naming namatay yung asawa niyang sumama sa iba. Sa tingin nyo, may kinalaman po kaya dito yung santo na may pugot na ulo? Sino kaya ang gumawa nun sa santo at para saan? Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na itanong yan kay Ate Shell, lalo na't nagbago na siya simula pa noon. Naging malayo na siya sa akin at hindi na siya naging palakwento o nagbabahagi ng mga kung ano-ano. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Josh Metawin. Nangyari ang kwento at karanasan na to nung magpunta kami sa Binangonan para makifiesta sa mga kamag-anak namin. 3 araw kami doon at sa 3 araw na yon, walang gabi na hindi kami nagkukwentuhan ng mga nakakatakot. Ang creepy pa ng lugar. Para siyang pabundok. Hirap makaakyat ang mga sasakyan kasi sobrang taas ng lugar. Hindi din uso yung mga magagandang bahay. Puro simple at kahoy lang. Provincial type, tipong ganun. Sa tapat ng bahay ng lola ko, may buntis na nakatira at siya lang mag-isa kasi kailangan daw magtrabaho ng asawa niya sa ibang lugar. Nakakakwentuhan din namin siya at minsang naikwento niya na may kakaiba daw sa loob ng bahay na tinitirahan nila. Lagi siyang binabangungot. Lagi siyang sinisitsitan sa bintana. Tapos, laging may nakatayo sa uluhan niya na isang matangkad na lalaki. Lahat ng karanasan niya naikwento niya sa amin. Kaya minsan, doon siya sa amin nakikitulog. Tapos, isang gabi, hindi siya sa amin natulog. Mahimbing kaming lahat na natutulog nang biglang may narinig kaming babaeng nagsisisigaw. Sobrang gulat kaming lahat kasi ang akala namin nanganganak na siya. Tumakbo siya sa amin at nagmamakaawang pagbuksan ng pinto. Nung pagbukas namin ng pinto, nagmamadali siyang pumasok sa bahay habang iyak ng iyak at hawak ang tiyan niya. Nung huminahon siya, doon lang siya nagkwento. Hindi daw siya makatulog nung gabi na yun. Napakalamig daw. Meron na naman daw naglalakad pero hindi niya daw pinapansin. Nung tumigil daw, nagulat siya kasi ang akala niya nalindol na kasi yung kamang hinihigaan niya umaalog. Para siyang niyuyugyog. Tila ba may kung anong malakas daw na gumagalaw sa kama. Tinignan niya yung mga gamit niya pero yung kama lang daw niya yung nagalaw. Sa sobrang takot, gusto niyang lumabas at sa amin na matulog. Nung lalabas na siya, kukunin niya yung tsinelas niya sa ilalim ng kama pero laking gulat niya nang may sundalong nakadapa at masama ang tingin ng mga mata at nakangiti sa kanya.
pulang-pula ang mga mata at napakalakas daw ng tawa. Doon na daw siya nagsisisigaw. Ang akala niya malalaglagan siya ng anak sa sobrang takot. Pero sa kabutihang palad ay hindi naman iyon nangyari. Naipanganak niya ng ligtas at malusog ang kanilang anak. Hanggang dito na lamang po. Sa susunod po ay magbabahagi pa ako ng mga ibang katatakutan at kapabalaghan na napagkwentuhan at napag-usapan namin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng oras dito sa aking kwento. From Josh Metawin. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!